Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Super Typhoon Nando lalong lumakas at bumilis. Sa kasulukuyan ramdam na ang hagupit nito sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon at signal number 5 itinaas na sa ilang lugar. Alamin natin ang pinakabagong update dito. Ayon sa pinakabagong datos ng Pag-asa, ngayong umaga ang sentro ng mata ng Super Typhoon Nando ay tinatayang nasa 225 kilometers sa silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay ng bagyo ngayon ang maximum sustained winds na may lakas na 215 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso ng hangin na may lakas na umaabot hanggang 255 kilometers per hour. Sa ngayon, ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang malalakas na hangin hanggang typhoon force winds nito ay umaabot hanggang 615 kilometers mula sa sentro, kaya mas malaki ang sakop ng mga lugar na posibleng tamaan nito. Bukod dito, lumitaw na ang bagong low pressure na kasunod ni Nando. Ayon sa Pag-asa, namataan ito sa layong 1,485 kilometers ng northeastern Mindanao. May posibilidad itong lumakas at maging bagyo sa mga susunod na araw. Samantala, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 para sa northeastern portion ng Babuyan Islands. Pinag-iingat natin ang mga kababayan natin dyan dahil dito inaasahan ng hagupit ng hangin na may typhoon force winds na umaabot sa 185 km per hour o higit pa sa loob ng 12 hours. Posible magdulot ito ng matinding banta sa buhay at pagkasira ng mga ari-arian. Nasa ilalim naman ng signal number 4 ang timog silangang bahagi ng Batanes, ang natitirang bahagi ng Babuyan Islands at ang hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Mag-ingat dahil dito posibleng maranasan ang hagupit ng hangin na may lakas mula 118 hanggang 184 km per hour sa loob ng 12 hours at maaaring magdulot ito ng matinding banta sa buhay at ari-arian. Nasa signal number 3 naman ang mga lugar sa Luzon, ang nalalabing bahagi ng Batanes, ang hilaga at sentral na bahagi ng mainland Cagayan, ang hilaga at sentral na bahagi ng Apayao at ang hilaga at sentral na bahagi ng Ilocos Norte. Maging alerto dahil posibleng maranasan ang bugso ng hangin sa loob ng 18 hours na may lakas na 89 hanggang 117 km per hour. May malaking panganib ito sa ating buhay at pagkasira ng mga pananim. Nasa signal number 2 naman ang natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, natitirang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, silangan at sentral na bahagi ng Ifugao, ang hilagang silangang bahagi ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at ang hilaga at sentral na bahagi ng Ilocos Sur. Sa mga lugar na ito, inaasahan ng malalakas na hangin na may gale force winds na may 62 hanggang 88 km per hour. May bahagya hanggang katamtamang banta ito sa buhay at pagkasira ng mga ari-arian. Samantala, nakatas naman ang signal number 1 sa mga lugar sa Quirino, ang natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Ifugao, Benguet, ang natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at ilagang bahagi ng Quezon, pati na rin ang Polillo Islands. Ito ay dahil sa banta na malakas na hangin na may lead time na 36 hours na may lakas ng hangin mula 39 hanggang 61 km per hour na maaaring magdulot ng minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Narito naman ang latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw. Inaasahan na mahigit sa 200 mm na ulan ang inaasahang babagsak sa mga susunod na lugar sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at sa may Apayao, habang 100 hanggang 200 mm ng ulan naman ang inaasahang tatama sa La Union, Kalinga, Occidental Mindoro at sa may Isabela. Samantala, 50 hanggang 100 mm naman ng ulan ang inaasahan sa mga probinsya ng Pangasinan, Benguet, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan at sa may Zambales. Inaasahan din ang parehong dami ng buhos ng ulan na may 50 hanggang 100 mm sa mga lugar sa Bataan, Rizal, buong Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro at sa may Palawan. Para naman bukas, September 23, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan na aabot sa 50 hanggang 100 mm sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Apayao,
Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, La Union, Ifugao, Benguet, Pangasinan at sa may Zambales. Apektado rin ng parehas na dami ng ulan sa mga lugar sa Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa may Palawan. Pagsapit naman ng September 24, makakaranas pa rin ng mga pag-ulan na aabot sa 50 to 100 mm sa Pangasinan, Zambales, Bataan at sa may Occidental Mindoro. Tandaan na mas maaaring mataas pa ang lakas ng ulan sa mga bundok at mataas na lugar at posibleng lumala ang epekto ng mga pagbaha at landslide sa mga lugar na dati nang binabaha o madalas magkaroon ng pagguho ng lupa. Ayon naman sa latest forecast track, si Nando ay kasalukuyang gumagalaw pakanluran patungo sa Babuyan Islands. Posibleng dumaan ang direksyon nito malapit o kaya ay maglandfall mismo ang sentro ng mata ng bagyo sa Babuyan Islands ngayong tanghali o di kaya pagsapit ng gabi. Inaasahan din na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Ayon sa forecast, si Nando ay maaaring panatilihin ang kasalukuyang lakas nito o kaya ay magiging pinakamalakas na level ng super typhoon bago lumapit sa extreme northern Luzon. Dahil sa mga mabilis na pagbabago sa malakas at direksyon nito, pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na gumawa ng kinakailangang paghahanda para protektahan ang ating buhay at ari-arian. Bukod kay Nando, isa pang bagyo ang posibleng mabuo. Ayon sa forecast, binabantayan ngayon ng mga international weather models ang isa sa pang sama ng panahon na agad na susunod sa timog silangan ng ating bansa. Mayroon itong posibilidad na lumakas at maging ganap na bagyo. May mga modelo na nagpapakita na maaari itong tumawid at makaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Gayunpaman, sa ngayon wala pa tayong tiyak na direksyon o track at posible pa itong magbago anumang oras. Kaya mga kababayan, nananawagan kami na manatili kayong maging alerto at laging updated sa sitwasyon. Makinig sa mga opisyal na abiso mula sa Pag-asa at sa inyong mga lokal na pamahalaan. Ito ang dahilan kung bakit importante ang patuloy na pagsubaybay dito sa ating channel dahil patuloy kami magbibigay ng pinakauling update tungkol sa galaw at lakas ni Bagyong Nando at iba pang weather system na ating binabantayan na maaaring makaapekto sa ating buhay. Manatiling ligtas at maganda sa panta ng mga malalakas na pag-ulan at bugso ng hangin. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat ngayong nakakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan.